Paano kung ang lahat ng alam natin tungkol sa buhay sa universo ay bahagi lang ng mas malawak na larawan? Sanay na tayong isipin na natatangyang daigdig ang tanghing planetang pinagbulan ng buhay. Habang mas tumitingin tayo sa kalawakan, dumarami ang kakaibang signal, anomalya at tuklas na labas sa nakasanayang pananaw natin sa mundo. Mga bakas ng gas na kayang likhain lang ng buhay na organismo. Mga buwang may karagatan na sa ilalim ng yelo. Mga planetang may mga kondisyong mas malapit sa mga kondisyon sa daigdig kaysa sa inaasahan natin. Ang paunahing tanong ay lalong nakakabahala at interesante. Tayo lang ba talaga sa universo o hindi lang natin alam kung paano maghanap? Napakapalad natin na ang daigdig ay matatagpuan malapit sa isang matatag na bituin at may mga kinakailangang kondisyon na nagbibigay daan sa mga tao na mabuhay ng komportable rito. Pero talaga bang ganoon kasama sa ibang mga planeta? Paano kung may buhay din hindi lang sa daigdig? Mayroon bang mga lugar na mas angkop para sa pamumuhay? Halimbawa, kamakailan ay natuklasan ang bakas ng buhay sa labas ng daigdig sa Enceladus, buwan ng Saturn. Sa mga geyser nito, nakakita ang siyentipiko ng methane na posibleng ebidensya ng buhay sa Enceladus. O baka naman, ito ay mga prosesong geological o thermochemical lang. Pero sa geyser ng Enceladus, sobrang methane na hindi kayang ipaliwanag ng di-biological na pinagmulan. Hello! Nagsagawa ang mga siyentipiko ng maraming pag-aaral, ngunit hindi pa rin nila may paliwanag ang pinagmumulan ng dumaraming methane sa geyser ng buwan ng Saturn na patuloy ding nawawala sa kalawakan. Mas magiging malinaw kung ipagpalagay nating may microbioron na matatagpuan din sa hydrothermal na bukal sa daigdig. Naniniwala ang mga siyentipiko na sa Enceladus ay nabubuo ang sapat na dami ng hydrogen na kailangan ng mga ganoong mikrobyo at nananatili sa komportableng antas ang temperatura. May buhay ba sa Enceladus? Walang kayang magsabi nito ng may buong katiyakan. Ayon sa kanila, kailangan ng mga komplikadong misyon sa kailaliman ng dagat na inaasahan sa mga susunod na dekada. Ganon din ang mangyari sa Venus. Natagpuan ang phosphine sa ulap ng planetang ito, isang gas na gawa lang ng industriya o mikrobyong nabubuhay sa walang oxygen. Nang makita ng mga siyentipiko ang unang palatandaan ng phosphine sa spektrum ng Venus, sobrang nabigla sila at matagal silang hindi makapaniwala sa kanilang swerte. Paano may papaliwanag ang presensya ng gas na ito? May hinala na posibleng galing ang phosphine sa mga prosesong hindi biolohikal. Ngunit lumitaw na ang lahat ng hindi biolohikal na pinagmumulan ay nakakagawa lamang ng hanggang 1/10,000 ng phosphine na nakita ng mga teleskopyo. Ang phosphine o hydride ng posporo ay isang walang kulay na lason na gas na bihirang matagpuan sa kalikasan. Karaniwan, ito ay lumalabas sa panahon ng chemical na reaksyon sa paggawa kapag may kidlat o dahil sa aktibidad ng bulkan. Pero hindi sa danoong kalalaking dami, tulad ng natuklasan sa Venus. Paano nga ba ito napunta roon? Malamang ito ay dahil sa bakterya na nabubuhay sa kapaligirang walang oksiheno. Ito ang pinaniniwala ang bersyon ng mga astronomo. Ngunit hindi nila sinasantabi na baka may napalampas sila at may iba pang paliwanag sa pinagmulan ng maraming phosphine sa Venus. Kasabay nito, kumbinsido si Nathan Eastman ng Institute of Space Research ng Russian Academy of Sciences na sa Venus pinakamalaking posibilidad makahanap ng buhay. Para dito, naaprubahan ang proyektong Venera D. Pero bakit nga ba sa Venus nakatuon ang napakalaking pag-asa? Ayon kay Eastman, ito ay dahil magkahawig ang daigdig at Venus. Magkasing laki at magkapareho ang masa nila. Pero magtatagumpay kaya ang paghahanap ng buhay sa Venus? Malamang ay hindi. Kasi kahit sa atmosfera kung saan natuklasan ang phosphine, sobrang tuyo at asido ang hangin, halos walang tubig. Bukod dito, ang Venus ay 1.5 beses na mas malapit sa araw kaysa sa atin at masyadong mainit ang ibabaw nito para sa kahit anong uri ng buhay. Ang temperatura ron ay nasa humigit kumulang 460 degrees Celsius kaya natutunaw pati tingga. Ibig sabihin nito, kung sakalin sa inaharap ay magpunta ang mga kosmonauta sa Venus, una silang matutunaw sa sulfuric acid at pagkatapos ay malalason ng nakalalasong phosphine. Kung may mga nilalang doon, matagal pa bago natin sila makilala.
Tiwala ang mga siyentipiko na nagkaroon ng panahong banayad ang klima sa Venus at natakpan ng mga karagatan ang ibabaw nito, kaya posibleng nagkaroon doon ng buhay. Dahil sa matinding greenhouse effect, natuyo ang mga karagatan at mga microorganismo na lang ang maaring patuloy na mabuhay doon. Paano ang ibang planeta? Baka may mas angkop na lugar para sa buhay? Noong 2020, nadiskubre ng mga siyentipikong Briton na mas mahalumigmig ang atmosfera ng Jupiter kaysa Venus. Siyempre, ang matitinding kondisyon sa ibabaw ng planeta ay hindi nagbibigay ng kahit kaunting pag-asa para sa pag-iral ng kahit na pinaka hindi maseselang anyo ng buhay doon. Ngunit ang mga pinakahuling tuklas ng mga siyentipiko ay iniiwang bukas ang tanong kung maaaring may buhay sa planetang ito. Ang totoo, natagpuan ng dioksido ng asupre sa mga ulap ng Jupiter at sa mga patak nito ay may sapat na dami ng tubig. Kung ipagpapalagay na may mga sustansya doon, posible talagang magkaroon ng mikrobyong buhay sa mga ulap ng Jupiter. At baka hindi lang mikrobyo ang buhay doon. Kahit papaano, sa buwan ng Jupiter na Europa, may hinala na sa ilalim ng yelo ng buwang ito, maaring may nakatagong buhay na hindi mula sa mundo. Ang mga datos mula sa mga teleskopyo at mga sasakyang pangkalawakan ay nagbibigay ng dahilan para isipin na maaaring may tinatagong pandaigdigang karagatan ang Europa na hindi nagyayelo dahil sa impluensya ng solar system. Sino pa kaya ang nakatira doon maliban sa mga mikrobyo? Si Monica Grady, rektor ng Universidad ng Liverpool, ay naniniwala na mas mataas ang antas ng buhay sa Europa kaysa sa Mars. Dahil sa mainit na karagatang nasa ilalim ng yelo, mas komportable ang pamumuhay sa buwan ng Jupiter at mas mataas ang tsansa ng kaligtasan. May mga organikong sangkap mula sa ilalim ng buwan na posibleng maging pagkain. Kung totoo nga ito, posible talagang makatagpo ang mga magiging kolonisador ng mas mataas na anyo ng buhay kaysa sa inaakala nun. May opinyon na ang katalinuhan ng ilang nilalang sa Europa ay maaaring umabot halimbawa sa antas ng pusit o pugita. Paano kung may sirena o taong amphibian sa karagatan ng Europa na hindi natin alam? Kumakain sila ng mga nilalang na naroon at nakatira sa sarili nilang mga tahanan sa ilalim ng dagat. Sa ngayon, walang sagot sa mga tanong na ito, ngunit naniniwala ang mga espesyalista na malabong may anyo ng buhay na katulad ng tao sa paligid ng Jupiter. Dahil ito sa dilim sa ilalim ng dagat at matinding presyon na makapal na yelo. Sa loob ng duwendeng planetang Cerera, may totoong dagat na umaalon. Napagpasyahan ito ng mga siyentipiko pagkatapos pag-aralan ang pagbuga ng cryovulkan Qatar sa Cerera. Ang cryovulkan ay natatanging uri ng bulkan sa mga planeta at bagay sa kalawakan na may napakababang temperatura. Sa halip na mainit na lava, nagbubuga sila ng halo ng tubig, ammonia at metano. Sabi ng mga siyentipiko, ang cryovulkan ay senyales ng tubig sa loob ng planetang Cerera. Natuklasan din sa ibabaw ng planeta ang mga deposito ng sodium carbonato. Sabi ni Paul Schenck ng Lunar at Planetary Institute, ang pagkakatulad ng ilang proseso sa Mars, Earth at Cerera ay maaari magpahiwatig ng paborableng kondisyon para sa pagyusbong ng mikroorganismo. Para sa kanya, imposibleng walang nabuhay sa mga planetang maraming tubig gaya ng Mars at Earth. Matapos pag-aralan ang kartografiya ng planetang ito, natuklasan ni Paul Schenck ang magkatulad na deposito sa paligid ng bunganga ng Akatar. May ilang elementong karaniwang matatagpuan sa universo. Ito ay hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen, silicon at bakal. Kailangan ng mga ito para sa pag-iral ng organikong buhay. Particular, kailangan ng tao ng tubig na maaring inumin, hangin na maaring hingahin, at isang planetang may ibabaw na maaring lakaran. Kung minsang nagtipon sa daigdig ang lahat ng sangkap at nagsimula ng prosesong kailangan para sa pag-unlad ng matalinong buhay, bakit hindi rin ito maaring mangyari sa isa sa daan-daang bilyong exoplanet na umiiral lamang sa ating kalawakan? Ayon sa estadistika, hindi lang sa daigdig dapat nagsimula ang buhay. Ang tanong lang ay, kung matutuklasan ba natin ito? At kung matuklasan natin, ano ang mga susunod na hakbang pagkatapos nito? Sa nakalipas na 30 taon, nakadiskubre ang mga astronomo ng mahigit 4,000 na exoplanet, mga planeta na nasa labas ng sistemang solar. Karamihan sa mga ito ay umiikot sa kanilang mga bituin. Maraming exoplanet na natuklasan ay may parehong elemento gaya ng mga planeta sa sistemang solar. Mayroon lamang kaunting pagkakaiba. Sa ilan, nangingibabaw ang tubig at yelo, sa iba naman ay bakal at carbon. Wala pang natutuklasang planetang kahawig ng daigdig o iba pang katawan sa sistemang solar.
Gayunpaman, may mga planetang kahawig ng daigdig. Halimbawa, ang TRAPPIST-1 ay ikatlong planeta rin mula sa kanyang bituin, tulad ng daigdig at batay sa lupa nito, maaring kahawig ng ating planeta. Matatagpuan ito sa zonang matitirhan kung saan sapat ang init mula sa bituin para magkaroon ng likidong tubig sa ibabaw. Ngayon naman, tingnan natin ang TRAPPIST-1 na may masang 60% ng ating daigdig. Mapapansin na ang isang taon dito ay 6.1 araw lang tumatagal. Nakakatuwang malaman na mas mataas ng ilang ulit ang densidad ng planetang ito kaysa daigdig. Dahil sa masiksik na bakal na core, posibleng mas manipis ang atmosfera ng planeta. Ibig sabihin, kaduda-duda ang pagkakaroon ng mga karagatan sa planeta. Gayunpaman, ang TRAPPIST-1 ay ang pinakakatulad ng ating daigdig pagdating sa laki at dami ng enerhiya na umiikot dito at nagmumula sa lokal na bituin. Maari bang magkaroon ng matalinong buhay dito? Sa ngayon, kulang pa tayo ng kakayahan para masuri ng detalyado ang mga planetang ito. Gayunpaman, ang astropisiko naman. Пускай обсерватории Андре. Mas malamang daw na makahanap tayo ng bakterya kaysa matatalinong sibilisasyon o digmaan sa bituin sa paghahanap ng buhay sa universo. Para umunlad ang ganitong sibilisasyon, kailangan ng panahon at matitibay na pisikal na kondisyon, mga pribilehiyong taglay ng daigdig, at hindi lang yon. Halimbawa, ang buwan ang nagdala ng pinakamahusay na klima sa atin at si Jupiter ang humihila sa halos lahat ng asteroid papunta sa sarili nito na pumapasok sa solar system. Kung wala si Jupiter, mas madalas sana ang sakuna sa daigdig tulad ng nagpuksa sa mga dinosaur 65 milyong taon na ang nakalipas. Sa ngayon, nagpapakita ang mga katotohanan na kung may mga nilalang mula ibang planeta, malamang ay isang silula lang sila, kahit sa solar system man lang. O baka nagkasalisilang tayo ng matatalinong nilalang sa oras at espasyo? Ilang beses nang nagbigay ng kamanghamanghang larawan ang teleskopyong James Webb ng iba't ibang bagay sa kalawakan. Ngayon, pag-uusapan natin ang kanyang larawan ng Neptune, ang pinakamalayong planeta sa ating solar system. Ang larawan ng planeta na ibinigay ng teleskopyo ay tinuturing na pinakadetalyado mula pa noong 1980. Si Neptune, bagamat malayo sa atin, ay may maraming kamanghamanghang lihim. Ang larawan mula kay James Webb ay ginawa gamit ang infrared na bahagi ng spectrum. Ibig sabihin, ang mga kulay sa larawan at sa totoong buhay ay hindi magkatulad. Halimbawa, kung titingnan natin ang mga larawan na ibinigay ni Hubble o ni Voyager 2, makikita natin ang malinaw na madilim asul na kulay. Hindi pa rin natutuklasan ng mga siyentipiko kung bakit kakaiba ang kulay ng Neptune. Bumalik tayo sa larawan mula kay James Webb. Aminin mo, medyo kahawig ito ng isang flashlight. Dahil hindi natin kayang makita ang infrared na liwanag, ang nakikita lang natin ay ang pagkakaiba ng mga kulay sa Neptune. May mga bahagi sa planeta na mas maliwanag. Ang paglitaw ng mga ito ay dahil sa napakaraming yelo sa Neptune na may mataas na kakayahang mag-reflect ng liwanag. Ang mga ganoong maliwanag na bahagi na nasa disk ay mga ulap na gawa sa yelo. Nabuo ang mga ito dahil sa mababang temperatura sa itaas na bahagi ng atmosfera, mga -220 degrees Celsius. Sa mga larawang ibinigay ni na Hubble at Voyager, makikita rin ang mga ulap na ito na gawa sa yelo, pero sa kay James Webb, mas malinaw itong nakikita. May patuloy na interaksyon sa pagitan ng mga ulap. Sa mismong Neptuno, ang mga kondisyon ng panahon ay talagang pabago-bago kahit na ang planeta ay malayo sa pangunahing bituin nito, ang araw. Naitala na ito noong 1989 ng isa sa mga Voyager. Kung ikukumpara ang Neptuno sa Uranus na mas malapit sa araw, hindi kasing dalas magbago ang panahon sa Uranus. Hindi lang ito ang kahangahangang katotohanan tungkol sa Neptuno. Sa itaas ng atmosfera, mas mataas ang temperatura kaysa sa ibaba. Ang itaas na bahagi na nasa taas na 90 kilometer mula sa ibabaw ay tinatawag na termosfera at ang temperatura nito ay umaabot ng hanggang 500 degrees Celsius. Hindi pa natin alam kung bakit ito nangyayari. Ano man ang mga kondisyon, maliit ang posibilidad na sapat ang ultraviolet na radiation para maging ganito kataas ang temperatura sa itaas na bahagi ng atmosfera. Gayunpaman, nananatili pa rin ang paradox na ito na nakakaapekto rin sa pagbabago ng panahon. Sa totoo lang, nakadepende ang lahat dito sa pagbabago ng temperatura.
Sa kaso ng Neptuno, malaki ang pagkakaiba ng mga ito kaya nagkakaroon ng malalakas na hangin. Umaabot sa 600 metro bawat segundo ang bilis ng mga ito. Kung sa bilis ng hangin sa mundo, ibabase. Ang mga hangin sa Neptuno ay mas malakas pa kaysa sa mga bagyong may lakas na 12 puntos sa mundo na karaniwang may bilis na mga 118 km/h. Nalaman na natin na ang Neptuno ay isang planeta na may mataas na temperatura kahit na napakalayo nito sa araw. Sa teorya, kung maglanding ang isang kosmonauta sa Neptuno, mararamdaman niya habang bumababa na mabilis na umiinit ang paligid. Ang mga bahagi kung saan ang gas ay nagiging parang likidong mantel ay umiinit hanggang 5,000 degrees Celsius. May palagay na ang mga ibabaw na bahagi ng mantel ng Neptuno ay maaaring natatakpan ng likidong karbon na naglalaman ng ilang dami ng mga diamante. Dahil sa kanilang bigat, lumulubog sila ng mas malalim at sa huli ay umaabot sa core ng Neptuno, mas umiinit pa at pagkatapos ay sumisingaw. Sa ganitong paraan, napupunta sila sa atmosperikong layer at bumabalik sa ibabaw bilang ulan ng mga diamante at ang prosesong ito ay paulit-ulit pang nangyayari ng maraming beses. Kamakailan lang mga 1 buwan na ang nakalipas, ginaya ng mga siyentipiko ang ganitong mga ulan ng diamante sa mga laboratorio. Kinailangan nilang painitin ang piraso ng plastik na bote hanggang 6,000 degrees Celsius para magawa ito. Dahil dito, nakuha nila ang tinatawag na nano-diamante. Sa ganitong paraan, napatunayan na may ulan ng diamante sa Neptuno. Ngayon, nananatiling bukas ang tanong kung bakit mataas ang temperatura sa Neptuno kahit 40% mas kaunti ang natatanggap nitong enerhiya mula sa araw kaysa Uranus. Kawili-wiling punto ito. Kung ikukumpara kung gaano karaming enerhiya ang inilalabas ng dalawang planetang ito, ang Neptuno ay may 2 beses na mas mataas na halaga kumpara sa Uranus. Sa kabila nito, ang atmosfera ng Neptuno ay umiinit sa hindi maisip na antas. At sa ibabaw nito, dahil sa matitinding pagbabago ng temperatura, nabubuo ang napakalalakas na bagyo at unos. Talakayin natin ang ibabaw ng Neptuno. Sa kabila ng katotohanan na kabilang ang planeta sa mga higanteng yelo, mayroon itong mabatong core na binubuo ng mga silicate, bakal at nickel. Nagdudulot ito ng isa pang kabalintunaang sitwasyon. Karaniwan, ang densidad ng mga planeta na mas malapit sa kanilang pangunahing bituin ay mas mataas kaysa sa mga malayo. Napatunayan na ito ng ilang ulit. Halimbawa, mas maliit ang Venus at Daigdig kaysa mga gas giant pero mas mataas ang densidad nila. Kagiliw-giliw na ang pinakamataas na densidad sa lahat ng mga gas giant sa ating solar system ay kay Neptuno. 1.64 gramo bawat kubikong metro. At ang densidad nito ay 3 beses na mas mataas kaysa kay Saturno. Mas logical sana kung sa lahat ng planeta sa solar system, si Neptuno ang may mas mababa ang densidad, mas magaan ang masa at mas malamig. At muli, hindi natin alam kung bakit nangyari ito. Mahalaga ring pag-aralan ang mga singsing ni Neptuno. Ang James Webb ang unang nakakuha ng larawan ng mga ito matapos ang mahabang panahon. Huling nakita ng mga mananaliksik ang mga ito noong 1989 gamit ang Voyager 2. Tinulungan ng larawang ito ang mga siyentipiko na makumpirma ang mga singsing sa paligid ng Neptuno. Nagbigay ang James Webb ng bagong datos tungkol sa mga estrukturang ito sa kalawakan. Kung ikukumpara sa mga singsing ni Saturn, hindi kasing tibay ang mga singsing ng Neptuno. Sa hubad na mata, mahirap silang makita. Mapapansin ding binubuo ito ng 5 bahagi. Yelo ang pangunahing sangkap ng singsing. Mayroon ding kaunting dami ng carbon. Malamang sa ilang bahagi ng singsing ay may pulang kulay. Ang kulay na ito ay dulot ng silicate at carbon na materyales. Sa kasamaang palad, maaring tuluyang mawala ang mga singsing ng Neptuno sa lalong madaling panahon. Bunga ng mga obserbasyong isinagawa mula pa noong 1989 may ilang bahagi ng mga singsing ang nawala na. Ayon sa mga mananaliksik, posibleng wala nang matitirang kahit isang arko sa Neptuno sa loob ng 1 siglo. Sa kabila nito, may lilitaw na bagong singsing sa lugar ng nawalang singsing. At ito ay dahil sa isa sa mga buwan ng Neptuno, si Larissa. Hindi ito perpektong bilog ang hugis, mas kahawig ito ng isang bato. Hindi ito gaya ni Titan o Ganymede. Habang lumilipas ang panahon, mababasag si Larissa dahil sa gravitasyonal na puwersa ng Neptune at magiging bagong singsing nito.
Hindi naman tayo mamamangha sa laki nito dahil ang radius ni Larissa ay mga 77 kilometro lang. Gayunpaman, dapat pansinin na 13 sa 14 na buwan ng Neptune ay may maliit na masa at sukat. Namumukotangi sa lahat si Triton. Ang kanyang masa ay 99 tuldok, 5% ng kabuwang masa ng lahat ng buwan ng Neptune. Nakuha rin siya ni James Webb. Makikita si Triton sa kaliwang itaas na sulok. Sa larawan, isa siyang nagniningning na bagay. Ang ibabaw ng buwan ni Neptuno ay makapal na yelo. Kaya sa larawan ng James Webb, napakaliwanag ng Triton. Kapansin-pansin din na ang Triton ay halos isang katlong mas maliit kaysa sa buwan. Ang radius nito ay 1,353 kilometro. Dahil sa malalaking buwan ng ibang planeta, nawala kay Pluton ang pagiging ganap na planeta at naging duwending planeta na lang siya. Kapansin-pansin ng Triton dahil may atmosfera ito. 3 buwan lang sa solar system ang may ganito. Sa buwan ng Neptune, napagmasdan din ang cryovulkanikong aktibidad na pinatutunayan ng mga larawan mula sa Voyager 2. Ang temperatura sa Triton ay mga 235 degrees Celsius, kaya ito ang pinakamalamig na bagay sa buong solar system. At ang pinakamahalaga, mga 35% ng ibabaw ng Triton ay binubuo ng likidong tubig. At ito ay sa kabila ng layo ng buwan mula sa araw. Bumalik tayo kay Neptuno. Sa larawan, makikita sa hilagang polo ng planeta ang kakaibang liwanag. Ipinapalagay na maaring ito ay mga ulap na yelo na lalo pang marami sa mismong hilagang polo. Hindi pa natin alam ang dahilan ng phenomenon na ito sa ngayon dahil wala tayong kakayahan na makita ng malinaw ang hilagang polo. Sa totoo, ang isang pag-ikot ng Neptuno sa orbit nito ay 164 na taon sa mundo. At sa kasalukuyan, ang planeta ay nakaposisyon sa paraang hindi natin ito lubos na makita mula sa daigdig. Si James Webb ay ipinadala sa Neptuno upang malaman pa ang tungkol sa mga kondisyon ng panahon doon. Ang ibang mga teleskopyo ay hindi nagbibigay ng mas malawak na larawan tungkol dito. Sa kabila ng napakaraming datos, patuloy pa rin nagtatago ng maraming lihim si Neptuno na matutuklasan pa ng susunod na henerasyon ng mga siyentipiko. Maari bang umiral ang ganap na katahimikan sa planetang daigdig? Hindi. Alam na ito ng lahat, ngunit may mga espesyal na silid na sobrang protektado laban sa tunog. Ang totoo, anumang silid ang gawin, nasa likas na kapaligiran pa rin ito ng daigdig na puno ng samut-saring tunog. Paano naman ang sitwasyon sa kalawakan? Posible bang magkaroon ng ganap na katahimikan sa buong universo? Habang hinahangaan natin ang pag-ikot ng planeta at kislap ng bituin, madalang nating isipin ang tungkol sa tunog. Nasanay tayo sa mga blockbuster na may tunog ang putok ng space blaster, epic na pagsabog ng bituin at banggaan ng interplanetary shuttle, laging may nakakakilabot na tunog. Marami ang naniniwala agad dito na maling akala na maingay ang kalawakan. Hindi ito totoo kahit na may tinig ang universo. Para sa simula, kaunting teorya muna. Ang tunog ay mga elastikong alon na kumakalat sa likido, solid o gas na kapaligiran. Sa huling kaso, ito ay hangin. Tinatanggap ng tainga ng tao ang mga pag-ugoy na ito. Sa vacuum, imposible ito. Saan galing ang musika ng kalawakan na naririnig natin sa NASA portal? Halimbawa, ito ay hindi ingay ng bagyo sa mundo, kundi nakakakilabot na tinig ng itim na butas. Narito ang simpleng katotohanan, kahit walang hangin sa kalawakan, may mga alon pa rin tulad ng electromagnetic waves. Pangalawang detalye, ang vacuum ay parang isang atmosfera pero sobrang nipis nito. Ang ganap na vacuum ay isang alamat, wala ito sa universo. Ang tila walang laman ay puno ng alikabok at hydrogen atom.
Kung hindi, walang laman ng vacuum, dapat may tunog. Pero nananatiling tahimik doon kahit ang pagsabog ng malalaking bituin ay tahimik. Ang ganitong katotohanan ay kamangha-mangha lamang sa mga kondisyon ng daigdig at para sa mga nilalang na may pandinig. Hindi lang ito ang tanging paraan para maunawaan ang mundo. Tandaan, may mga paniki sa mundo na nakakaramdam ng mga alon na hindi natin kayang maramdaman. Ang saklaw ng pandinig ng tao ay mula 20 Hz hanggang 20,000 Hz. Sa pagkakataong ito, kabilang sa saklaw ang napakahahabang alon ng radyo. Hindi natin sila maririnig pero kaya nating isalin sa wikang naiintindihan ng tao ang ganitong mga alon. Para dito, gawing radio waves ang electromagnetic waves at ipadala sa headphone speakers. Sa ganitong paraan, magbubukas sa tao ang tila madaldal na kalawakan. Dapat maranasan ng lahat ang kamangha-manghang karanasang ito dahil makabuluhan at natatangi ang pag-uusap ng mga planeta, bituin at itim na butas. Ang iba ay nagdudulot ng takot, may ilan na nagpaparamdam ng panganib, at ang iba ay nagdudulot ng hindi sinasadyang panginginig. Unang naitala ng Voyager ang mga tinig mula sa kalawakan at kalaunan na engganyo ng pagsasaling ito. Naglabas ang NASA ng disk na may iba't ibang tunog mula sa kalawakan. Inanyayahan ng Hubble ang mga manonood na maranasan ang kakaibang damdamin habang pinakikinggan ang mga tinig mula sa kalawakan na ginawang tunog na maiintindihan natin. Una, ipakikilala ko ang tinig ng araw, ang pangunahing bituin na nagbibigay ng komportableng buhay sa ating planeta. Ang tinig nito ay parang milyong tambol na sabay-sabay tumutunog at nagsasanib sa misteryoso at kahali-hali ng ugong. Kapansin-pansin ang huling awit ng namamatay na pulang higanting bituin na si Earth Sculptora na nasa 1,500 liwanag taon ang layo sa atin. Dahil ganito rin ang magiging katapusan ng araw pagkalipas ng 5 bilyong taon, lalong naging nakakaintriga ang tinig ng namamatay na bituin para sa mga tao. Ang mga astronomo sa Atacama ay nag-record ng radio emission ni Earth Sculptora at gumawa ng komposisyong para music box mula rito. Parang tunog ng ulan na tumutulo mula sa ng puno sa metal na florera. O parang magulo, tamad na paghipo sa mga tekla ng piano. Ang pagpanamlay ng bituin ay nagdudulot ng lungkot at pag-iisip sa walang hanggan. Kasing kahanga-hanga ng planeta ang tinig ni Jupiter. Parang nakakabahalang tunog ng kampana ito. Minsan, ang tunog ay nagiging alulong at ugong, parang umiikot ang hangin sa mga bakanteng kolektor. Minsan, ang tinig ng planeta ay parang malayong alon ng dagat. Pagkatapos mo itong pakinggan, mararamdaman mong mag-isa at parang nawawala. Nabanggit pa nga ang awit ng Jupiter sa Space Odyssey ni Arthur Clarke. Bawat katawan sa kalawakan ay may sariling tinig. Ang kakaibang ungol na ito ay nagmumula sa Saturno at sa kanyang maraming singsing. Ang balisang ngunit kalmadong tunog na parang hininga ng dagat o malayong eroplanong lumilipad ay tinig ni Neptuno. Nagkakausap din ang mga buwan ng mga planeta. Ang magnetosfera ng Ganymede ay umaawit na parang kulog sa mundo. Ang mga dagundong nito ay malinaw na naririnig sa kalawakan. Kung lalalim ka ng husto sa kalawakan, maririnig mo kung paano tumutunog ang mga pulsar. Ang tunog nila ay parang sunod-sunod na putok ng makinang baril o hampas ng isang dambuhalang stenographer sa higanteng makinilya. Sa huli, ipapakita namin ang tunog ng daigdig mula sa kalawakan.
Sa ibabaw ng mga karagatan, ang tunog ay parang ugong na para bang idinidikit mo ang iyong tainga sa isang malaking kabibe. Sa bundok at yelo, maririnig ang ingay na parang ugong ng hangin sa tuktok ng Everest. Sa ibabaw ng maliwanag na mga ilaw ng mga kontinente, halo-halong tunog ang maririnig, kabilang ang mga tinig na parang hiyaw ng mga sirena, huni ng mga ibon at ugong ng mga kawad. Walang hanggan mong mapapakinggan ang tinig ng kalawakan. Binubuhay nila ang matagal nang nakalimutang bagay na malalim na nakatago sa tao dahil sa sibilisasyon. Hayaan mong lumaya ang sarili mo, makinig sa musika ng San Sinocob. Iyan sa madaling sabi ang tungkol dito. Masaya kami na kayo ay natutuwa, nagmamahal at may natututuhan. Handang tumulong ang Channel Habol sa inyo dito. At para dito, kailangan mo lang mag-iwan ng malaking like sa video na ito, pindutin ang subscribe button at hintayin ang susunod na episode. Malapit na yon. Sobrang lapit na talaga.